Yo, what's up mga parekoy? Panibagong araw, panibagong video tayo ngayon. At sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung ating tinatawag na 4-stroke diesel valve timing diagram. So sa video na ito mga parekoy ay papaliwanag ko sa inyo kung bakit nga ba mayroong maagang pagbukas ng ating barbula at mayroon ding delay na pagsarado ng ating barbula mga parekoy. So kung interesado kayo sa video na ito mga parekoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga parekoy, gaya ng sinabi ko kanina ay ipapaliwanag ko sa inyo yung ating 4-stroke diesel valve timing diagram. So sa video na ito ngayon mga parekoy ay guguhit ko muna sa inyo yung ating dalawang barbula dito para naman mas maintindihan natin ng maigi kung paano nga ba gumagana yung ating dalawang barbula dito. Pwedeng dalawang barbula, pwede rin apat na barbula, depende yan sa build ng ating mga makina mga parekoy. So ang pinakapaksa ng video natin ngayon mga parekoy ay kung bakit nga ba nagbubukas yung ating mga barbula. May nagbubukas at meron ding nagsasara. So isa pa riyan mga parekoy, pag-uusapan talaga natin dito ngayon yung ating valve timing, kung bakit nga ba may nauuna ang pagbukas at meron ding may delay na pagbukas ng ating barbula mga parekoy. So since 4-stroke naman yung ating makina mga parekoy, so andyan yung ating intake valve at andyan rin yung ating exhaust valve mga parekoy. So ngayon saan nga ba dumadaan yung ating piston? So syempre dyan sa taas at baba sa ating tinatawag na cylinder liner mga parekoy. So syempre andito yung ating piston. So ngayon familiar na kayo dito mga parekoy at pwede na nating simulan yung ating pagpapaliwanag ngayon. At ngayon mga parekoy, isipin niyo palagi na yung ating itaas na bahagi na guhit ito ay yung ating top dead center. At sa babang bahagi naman yung ating bottom dead center. So yan yung pinakababa na takbuhan ng ating piston, at saka top dead center naman ang pinakataas na aabutan ng ating piston mga parekoy. So basically mga parekoy, 4-stroke yung pinag-uusapan natin dito. So ano nga ba parekoy yung apat na stroke para makumpleto natin ng isang cycle ng ating piston mga parekoy, or yung isang power cycle? So yung apat na stroke mga parekoy, meron dito yung ating intake, yung ating compression, syempre andyan yung ating power matapos ang compression, at andyan din yung ating exhaust mga parekoy. So yan na nga mga parekoy yung ating 4-stroke diesel engine, kung saan kailangan niya munang tapusin yung ating apat na stroke mga parekoy, o di kaya yung dalawang revolution ng ating crankshaft para makumpleto niya yung isang cycle. So sa puntong ito mga parekoy, lagi natin iisipin na yung ikot ng ating diagram ay naka-clockwise rotation tayo. So sisimulan na natin ang explanation mga parekoy. So ngayon yung ating intake na stroke mga parekoy, yung ating parang nakabaliktad ng letter C sa pinakagitnang bahagi. So yung top dead center mga parekoy, laging tatandaan na bawat intersection, yan yung ating top dead center. So ngayon naman mga parekoy, mapapansin nyo dito na hindi pa umabot sa top dead center yung ating intake valve ay nakabukas na. So ayan, mapapansin nyo mga parekoy na may counting guhit, siguro mga 10% yan, na hindi pa umabot sa ating top dead center, ay nakabukas na yung ating intake valve mga parekoy. So ipapaliwanag natin yan mamaya, kasi continuous naman yung ating tinatawag na 4-stroke dito mga parekoy. So intake, compression, power, exhaust. Pagkatapos ng exhaust, balik na naman tayo sa ating intake. So eto mga parekoy, example yung ating piston ngayon, palapit na sa ating top dead center, ay nagbubukas na dito yung ating intake valve mga parekoy. So ngayon naman mga parekoy, since nakabukas na yung ating intake, ay aakyat yung ating piston papunta sa ating intersection. At ayan na nga, nasa top dead center na siya, at papunta na siya na naman sa compression stroke natin, kung saan bababa na yung ating piston dito. So pagdating sa babang bahagi na intersection mga parekoy, dito sa pinakababang bahagi, pagbaba ng ating piston dito sa intersection na ito, ay bottom dead center na siya, ngunit hindi pa nagsasara dito yung ating intake valve. So ibig sabihin, yung ating intake na stroke ay umaabot pa siya hanggang sa pag-akyat ulit ng ating piston mga parekoy. Siguro nasa mga 25% yan na pag-akyat ng ating piston
pabalik sa ating top dead center bago pa magsasara ngayon yung ating intake valve mga parekoy. So bakit nga ba may delay na sinasabi dito ang pagsara ng ating barbula mga parekoy? So dahil yan mga parekoy, since yung ating mga makina ngayon ay naka-turbocharge na siya, so para ma-maximize na yung hangin sa loob ng ating cylinder para sa ating compression stroke, ay magde-delay siya ng pagsara para pag-akyat ulit ng piston ay nandun pa rin, kasalubong pa niya ang pagpasok ng ating hangin. So simple mga parekoy, para ma-maximize niya dito yung delay ng kanyang pagsara, ma-maximize niya yung hangin na papasok pa sa ating combustion chamber mga parekoy, or dito sa ating loob ng ating cylinder liner mga parekoy. So ganun na nga mga parekoy, dito sa ating intake stroke, ibig sabihin intake, papasok tayo ng hangin sa ating cylinder liner, ibig sabihin nagbubukas dito yung ating intake valve mga parekoy. So ayan, pagkatapos naman ng ating intake stroke mga parekoy, kasunod dyan yung ating compression stroke. So ano nga ba ang silbi ng ating compression stroke mga parekoy? So simple mga parekoy, yung ating intake valve dito ay magsasarado siya para naman makabuo tayo ng perfect or yung mas buo talaga na compression mga parekoy pag-akyat ng ating piston. So gaya ng sinabi ko kanina, yung stroke na ito yung ating intake stroke mga parekoy, at kasunod naman ng ating intake stroke ngayon, dito naman sa kabilang bahagi yung ating tinatawag na compression stroke mga parekoy. So ganun na nga mga parekoy, uulitin ko na sa ating compression stroke dito ay nakasarado yung ating dalawang barbula para makabuo siya ng magandang compression. So pagkatapos ng ating compression mga parekoy, umabot na yung ating piston sa ating top dead center dito, ay bubuga ng crudo yung ating fuel injector dito. Siyempre nakasarado pa rin yung ating mga barbula para makabuo tayo ng power stroke. So ano nga ba ang silbi ng power stroke mga parekoy? Since nakasarado dito yung ating mga barbula, ay mapipilitan siyang i-expand yung buloob ng ating cylinder liner mga parekoy, at ang tendency nito ay maitulak niya pababa yung ating piston para makabuo siya ng power stroke. So ayan, intake, compression, at dito naman sa kabila yung ating power stroke mga parekoy. So sa power stroke, uulitin ko ulit na yung ating barbula dito ay nakasarado siya para yung ating combustion ay maitulak niya o ma-expand niya dito yung volume ng ating cylinder, at maitulak niya pababa yung ating piston mga parekoy. So sarado sa compression at saka sa power yung ating mga barbula. So ayan na nga mga parekoy, sa ating power stroke dito mapapansin niyo na yung ating piston na hindi pa umabot sa intersection ng ating bottom dead center, ngunit sinunda na sa kaagad ng ating exhaust na stroke. Ibig sabihin mga parekoy, pag sunod ng ating exhaust na stroke dito ay binubuksan na niya kaagad yung ating exhaust valve. So bakit nga ba ito nangyayari mga parekoy? So nangyayari ito mga parekoy, or ginagawa ito sa loob ng ating 4-stroke diesel valve timing diagram, para naman pagkatapos kasi ng ating power stroke mga parekoy, nagkakaroon dito ng isang malaking expansion. So pagkatapos ng power stroke na yan, wala nang ibang magagawa kundi buksan na niya kaagad yung ating exhaust valve para makalabas na diretso dito yung ating mga exhaust gases or yung mga usok. Ibig sabihin na magbubukas dito yung ating exhaust valve mga parekoy. So may mga spring dyan, magtutulak yan pababa para mailabas dito yung ating exhaust na mga gases. So ganyan mga parekoy, pagpababa pa lang yung ating piston dito, nagbubukas na yung ating exhaust valve, hanggang sa muling aakyat na naman yung ating piston mga parekoy sa ating top dead center, ay nakabukas na dito yung ating exhaust valve mga parekoy, kasi tinutulak ng ating piston pataas yung ating mga exhaust gases. So aakyat siya pataas papunta sa ating top dead center. So kung mapapansin niyo mga parekoy, nagkasalubong sila dito sa intersection. May intersection dito sa ating top dead center, sa ating intake valve, sa ating intake stroke, at saka sa ating exhaust na stroke mga parekoy. So ibig sabihin nagkasalubong sila dito mga parekoy, nasabay silang nakabukas. So nakabukas pa rin dito mga parekoy yung ating exhaust hanggang sa nakasimula na tayo ulit sa ating intake stroke mga parekoy. So bakit ito nangyayari? So nangyayari ito mga parekoy para naman yung ating maagang pagbukas ng ating intake valve, since mabigat yung ating hangin dito, hindi pa siya sunog, nandyan pa yung ating mga moist sa loob ng ating hangin. Ibig sabihin pagpasok ng mabigat na hangin natin mga parekoy sa ating intake stroke,
ay nakabukas pa yung exhaust natin dito, exhaust valve. At ang tendency nito mga pare ko, since mabigat yung hangin ng dala ng ating intake stroke, ay natutulak niya palabas yung ating exhaust gases mga pare ko, kung kaya nagkakaroon dito ng delay ng pagsarado ng ating exhaust mga pare ko, at ang maaga na pagbukas ng ating intake. So simpleng paliwanag mga pare ko, maagang pagbukas ng ating intake para maitulak na niya o nagkakaroon dito ng scavenging sa loob. Ibig sabihin palitan ng hangin, yung bagong hangin saka yung sunog na hangin. So yan yung nangyayari mga pare ko sa sinasabi ko na maagang pagbukas at saka yung delay na pagbukas ng ating mga barbula mga pare ko. So intake at saka exhaust mga pare ko, nagkakaroon ito ng pagsasalubong. So ganyan lang kadali mga pare ko, intake, compression, power, exhaust. Paulit-ulit lang yung cycle natin dahil nga naka 4 stroke yung ating mga makina. So paulit-ulit lang yan mga pare ko, at napakadali nating maintindihan to pag nalaman lang natin kung kailan nga ba nagbubukas yung ating mga barbula. Sa intake nakasarado siya sa compression at saka sa power, at nagbubukas siya ulit dito sa ating exhaust. So ganun lang kasimpleng intindihin yung ating 4 stroke diesel valve timing diagram mga pare ko. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon. At syempre huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung meron pa kayong gustong ipaliwanag natin in layman's term, or yung i-discuss natin ito sa pinakamadaling paraan para maintindihan sa lahat ng manunood mga pare ko. So maraming salamat sa inyong panahon, sa inyong pagpanood dito mga pare ko. At kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo dito, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel natin mga pare ko. Salamat sa inyo. Peace!